Sa nakaraang video, inoffer ni Yunye na manager pala ng isang art gallery si Hejin bilang maging personal appraiser nito. Gayunpaman, tumanggi ang bida sa full-time work, instead papayag daw ito kung freelance at nag-agree naman sila. Nakakagulat nang ipakita na si Jong De-hayan pala ay tila involved sa illegal selling ng mga artifacts underground. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Special thanks din kay DJ Galabay sa pag-send ng 200 stars. Salamat, Oni-chan. Balik sa istorya, matapos ang overnight stay ng bida sa isang hotel, bumili ito ng officetel sa affordable na presyo. Wow, big time. Finally, natapos na daw nito ayusin ang kanyang mga gamit. Although, wala talaga siya ganun karaming aayusin. Ang rason kung bakit siya gumawa ng ganung desisyon ay dahil nais nito ng fresh start. At yes, makikita muli natin ang shaman sa salamin nito. Iniisip ni Hejin, saan kaya dapat siya magsimula? Tinanong niya ang shaman kung meron ba raw itong nararamdaman doon at sabihin sa kanya asap. Pero sagot nitong wala. At ano ba daw yung asap? So saan ba raw dapat ito magsimula? Bigla namang merong tumawag sa kanyang phone. At habang may kausap ito, nakikimarites pa nga ang shaman. Tila pinatatawag ito sa araw iyon, kaya naman naiintindihan niya raw. Kinuha nito ang kanyang coat at sinabing alam niya na raw kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Na-curious naman ang shaman at tinanong kung ano raw. Tumingin ito patalikod at sinabing kailangan muna nilang bumili ng suit. Lipat naman muna tayo sa Seon Gallery. Nakasunod ang shaman sa bida habang naglalakad ito. At dahil hindi raw nila alam nasaan ang ibang heavenly objects, tumungin-tingin na lang muna daw sila roon. Kailangan din nila munang kumita. Wow! From construction worker to appraiser. Iba ang transformation ng ating bida. Nainis naman ito sa shaman at sinabing pwede ba raw ay wag nitong ubusin ang kanyang energy at magtago muna. Nainis naman ang shaman sa request ng bida. Meron namang isang item ang nakakuha ng atensyon ni Hejin. Nilapitan niya ito at tila nakilala ang artifact. Nang obserbahang mabuti ng malapitan, nakilala niya na iyon ang item na nakita niya nang kasama niya ang ama sa China. Bata pa siya noon pero alalang-alala niya pa din ang bagay na iyon. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabing napakaganda raw nun. Dumating naman si Yunye at sinabing ang item na tinititigan nito ay ang pinakagusto ng kanyang lolo. Napayuko naman ito na tila nalungkot dahil wala na pala ito sa mundo at yumao na. Inalala niya ng bata pa ito at kung paano siya ispoil nito. Napakaganda raw ng mga alala niya kasama siya. Sinabi nitong tuwing namimiss niya raw ito, palagi niya lang tinitignan ang mga items na pinakamahalaga sa lolo niya. At sigurado siyang darating ang lolo niya at kakausapin siya. Sinabi naman ng bida na sa tingin niya, naiintindihan niya kung bakit mahal na mahal siya ng lolo niya. Napahoho naman si Yunye, sabay sabing, ganun ba? Nahuli na raw ang pagbati nito pero nagpasalamat siya kay Hejin sa pagpunta roon. Inanyayahan niya naman ito sa kanyang office para pag-usapan ang detalye ng kanilang trabaho. Napayuko na lang ito sabay ngiti at sabing, sure. Sa office, nag-coffee and tea na nga ang dalawa, nasa nerve ng assistant doon. Ngayon daw na naroon na si Hejin, meron daw ito sanang gustong itanong kay Yunye. Sinabi naman nitong, sige lang, ano iyon? Sa tingin niya raw, hindi nito kayang itago lahat ng gamit na dinadala dun sa bawat exhibition sa gallery. Paano daw nila ito pinangangalagaan? Sagot naman nitong, may grupo raw na bumibili ng karamihan sa mga iyon. Na-curious naman ang bida kung anong grupo ang sinasabi niya. Huajin Group, sagot ni Yunye. Ang pinsan niya raw ang vice-presidente ng Huajin Group. Naisip naman nitong akala nitong basta anak mayaman lang si Yunye. Hindi niya inasahang ito pala ay ang number 1 group sa Korea. Sabay sabing, nakakatuwa naman daw ang pamilya nila. Sagot naman ni Yunye na wala sila actually kinalaman sa Huajin Group since kahit 1% ng shares doon ay wala sila. Kaya naman daw ang pamilya niya. Biglang bawi at sinabing mali. If ang ibang tao ay makikita siyang gumagawa ng pagkakamali paulit-ulit, mahihirapan daw siyang magstay sa posisyon na yun at alagaan ang gallery. In the meantime, meron daw itong problema. Dahil raw sa mga swindler na naloko siya with fake goods, nauubusan na sila ng mga items na ilalagay sa paparating nilang exhibition.
Nasa 70% daw ng items ay nabibili mula sa mga auction houses at 30% naman ay dinadala sa Insadong ng mga broker. Although marami raw makikitang murang items sa Insadong, marami raw mga counterfeits kaya naman hindi siya confident na gumawa ng mga transactions doon. Kaya naman naintindihan ni Hejin kung bakit siya kinuha nito. At nag-agree naman si Yunye. Pwede raw ba siyang tulungan nito? Napaisip naman ito sa sinabi niyang Insadong. Confident siyang sumagot na oo naman, siya na raw ang bahala. Kaya naman bamiyahe na ang dalawa at habang nasa kotse, tinanong ang bida kung palagi raw ba itong bumibisita sa Insadong. Sagot naman nitong, matagal-tagal na raw simula ng huli niyang bisita rito. At hindi naman makapaniwala si Yunye roon. Sinabi nitong tila ang laki na raw ng pinagbago ng lugar na iyon. Tila mas naging maaliwalas daw dahil maraming mga dayuhan ang pumupunta at bumibisita rito. Pero dagdag ni Yunye, na mas gusto niya ang lumang Insadong. Paglipas daw ng panahon, ang pamumuhay ng tao ay nagbabago raw talaga. Pumasok naman sila sa isang store at sinabi ni Yunye na iyon daw ang sinasabi niyang lugar na pupuntahan nila. Wika naman ni Hejin na mas mukhang lugar ito ng bentahan ng produkto para sa mga turista kesa antique store. Yun din daw ang tingin ni Yunye pero binista raw siya ng may-ari ng tindahan at pinakitaan siya ng mga larawan. Inimbita siya nito kung interesado daw siya sa mga antique. Lumapit naman ito sa kanila at tinanong kung meron ba raw particular items na hinahanap sila sabay ngiti. Nagpakilala naman si Lim Yunye bilang direktor ng Seon Gallery at ipinaalala sa kanya ang pagkikita nila noon doon. Sagot naman nitong naalala niya raw at marahil nandun siya dahil sa inoffer niya sa kanya. Hinihintay niya raw siya talaga. Tinanong naman nito sino ang kasama niya at ipinakilala niya ito bilang personal appraiser niya. Natawa naman ito at sinabing tila napakabata niya para maging appraiser pero pogi din daw. Inimbitahan niya naman silang pumasok para makita ang item na sinasabi niya na nakatago raw. Iba ang ngiti ng seller at dahil dun napaisip ang bida. Tinanong naman siya ni Yunye kung may problema raw ba. Sagot naman nitong, hindi problema pero sa tingin niya hindi daw dapat manggaling sa kanya pero ang mga mag-a-appraise ng mga antique ay kadalasang matatanda. Alam daw ng lahat na dapat magaling kumalap ng kaalaman base sa mahabang taon at experience para makapagbigay ng accurate na appraisal. Kaya naman normal para sa mga seller ang hindi matuwa kapag nakakaharap sila ng batang appraiser. Kasi raw, walang transaksyon ang magagawa if isang inexperienced fool ang magsasabi na peke ang isang totoong item. Nabother naman ito sa sinabi niya at napatanong kung sa tingin niya ba ay bebentahan sila nito ng peke na item. Gayunpaman, hindi pa raw sure ito. Kailangan niya munang makita ang item. Pumasok na sila sa inner room at dun nga makikitang busy ang seller na hanapin ang item na nakatago. Naka-gloves pa ito nang nilabas ang parang delicate antique. Pinalapit niya sila at sinabing tignan daw ang hawak nito. Alam ba raw nila kung ano iyon? Parehas naman nagulat ang dalawa dahil sa nasa harap nila. Sinipat nila itong mabuti at nakilala ito Hejin nang makita ang lalaki na nakaupo sa pavilion habang nakatingin sa valley. Napansin nito ang plum blossom tree sa kanyang ulo. Nakilala niya ito bilang Ma Yuan's Plum Blossom Book Pavilion. Napansin ni Yunye na parang iba ang tingin ni Hejin dito. Natanong naman ang bida kung paano raw ito nakuha ng seller. Confident naman itong sumagot na nito lang daw. Pinuntahan siya ng may-ari ng painting na ito at humingi ng tulong para maibenta ito sa magandang presyo. Sagot naman nitong, I see, so sisimulan niya na raw na i-appraise ito. Kaya naman, lumabas na nga ang shaman para tulungan ang bida. May bagong ability na naman kayang mau-unlock ang bida. At genuine o fake ba sa tingin ko ang item? Let me know your thoughts on the comment section below. Kaya naman, kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.